Dumating na po ang bagong import ng Magnolia, ang 6'10" na si Clint Chapman. Si Chapman ay naglaro na sa Switzerland, sa Turkey, sa Lebanon, sa Japan at sa iba't ibang liga, at ito ay kilala bilang isang 6'10" outside-inside player. So, mas versatile daw ito at merong low post game kumpara dito kay Noni Omot, at yan daw ang dahilan kung bakit ito ang kinuha ngayon ng Magnolia Hotshots. Dumating na, nandito na sa bansa itong si Chapman. So ibig sabihin, ito ay ready na o nagpa-practice na sa Magnolia, at ready na raw ito na maglaro para dito sa Magnolia kontra sa Macau Black Knights na susunod nila na makakalaban. Medyo marami ang nagulat dito sa naging desisyon ng Magnolia na palitan si Omot dahil naka 38 points ito nung huli niyang laro at maganda ang shooting, 15 out of 22. At sabi nga nung iba maganda na, at si LA Tenorio mismo nagsabi na hindi naman si Omot, hindi lang yung import ang problema kung ba't natatalo ang Magnolia. Pero ganun pa man, nagdesisyon ng Hotshots na i-trade o palitan itong si Omot at kinuha nga itong si Chapman. Tignan natin kung ano mangyayari ngayon, pero base dun sa impormasyon noong mga nasa loob ng Magnolia ay magaling daw ito si Chapman at ito yung kinakailangan dito sa kanilang lineup. Kaya nga sa ngayon, masusubukan kaagad-agad ito si Chapman kapag nakaharap nila itong Macau Black Knights na desperado na manalo dahil 0-3 na rin ang record nila. So magiging magandang labanan ito dahil meron na isa doon sa dalawang teams na yon ang garantisado na mananalo, at yan ngayon yung pinag-uusapan dito sa PBA. Ito nga pang Rain or Shine Elasto Painters ay nagbabalak ng umalis sa liga dahil sa pagkainis dito sa pagiging bias daw ng commissioner. Kung inyong maaalala itong mga nakaraang araw, sinabi na ni Coach Yeng Giao na sa tingin niya ay naging bias yung desisyon nitong si PBA Commissioner Willie Marshall na suspendihin yung kanilang import na si Jalen Johnson dahil doon sa naging away nila ni Glenn Cobontin. Sinabi ni Coach Yeng Giao na hindi ito patas dahil si Johnson ay ipinagtatanggol lamang yung kanyang sarili. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong si Coach Yeng Giao ay dismayado sa PBA. Hindi ito unang pagkakataon na nag-express ng opinion na hindi maganda ito si Coach Yeng Giao dahil kung inyong magugunita, ilang beses na rin itong pinatikos yung ginagawang mga lopsided trades pabor sa SMC at sa MVP Group. Kaya nga marami nagsasabi baka panahon na lang ang bibilangin bago itong Rain or Shine Elasto Painters ay magdesisyon na umalis sa PBA katulad ng ginawa ng Alaska Aces noon. Kung mangyayari nga ito, hindi na ako magugulat dahil syempre yung mga players, yung personnel ng ROS, frustrated na rin yan dito sa nangyayari sa kanila. Dahil sa tingin nila ay pabor nga sa MVP Group yung naging desisyon nitong PBA. Ganun pa man, may kontrata itong Rain or Shine, so hindi yan basta-basta pwedeng umalis sa liga. Pero hindi na tayo magtataka kung ito ngay mangyari. Dahil syempre, ang Rain or Shine naman ang hinahanap lang yan ay yung tinatawag na fair play o yung patas na tawagan. Pero kung itong si Coach Yeng Giao patuloy na ma-frustrate o madidismaya sa ginagawang aksyon ng PBA, wag na tayo magtaka kung ito yung magdesisyon na umalis. At syempre malungkot na araw yan sa PBA dahil itong Rain or Shine ay isa sa mga pinakapopular na mga independent teams dito sa PBA. Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay busy sa pakikipag-usap sa kampo nitong si Chris Macaulay para makuha nila bilang import dahil mukhang nagdesisyon na ang management na itong si Marcus Lee ay hindi talaga nababagay sa kanila. Baka maglaro pa itong si Marcus Lee kontra sa Converge Fiber Xers bukas. Pero itong consensus ng mga insiders ng San Miguel ay ito hindi magtatagal dyan. Kahit ano pa mangyari, manalo o matalo ang San Miguel kontra sa Converge Fiber Xers. Kaya nga ngayon, mukhang ito ang gagawin talaga ng San Miguel at papalitan na itong si Marcus Lee. At dapat nga naman talaga ay mukhang isang outside scorer yung kunin nilang import para makatapat dito kay Junmar, para makakomplement sa laro ni Junmar Fajardo instead naman nasasapawan ito dahil sa pagiging inside player. Kaya nga ngayon, itong San Miguel Beermen, bukod sa pakikipag-usap dito kay Chris Macaulay,
Ang balita natin ay meron dito mga ibang imports na tinitignan, mga NBA players. Kasi medyo nahahati yung San Miguel management. Dahil kalahati daw ng management gusto yun ng perimeter player para mag-complement sa laro ni JMF. At yung iba naman na gusto yung inside player para meron silang pantapat dito kay Bol Bol. So, actually siguro ang kinakailangan ng San Miguel parang yung si Robert Apsio, no? Isang 7-footer na pwedeng pumoste sa loob pero merong 3-point shot. So baka yan yung pinag-aaralang mabuti ngayon ng San Miguel na kanilang makukuha. Dahil medyo mahihirapan talaga itong San Miguel ngayon kung hindi sila makakakuha ng mahusay na import. Actually, ito naman si Marcos Lee, sabi nga ba hindi naman masamang player yan. Yun nga lang, yung estilo ng laro niya, hindi bagay sa San Miguel. Kung sa ibang team na walang dominant center, bawa katulad ng Phoenix Jewel Masters, abay pwede doon to si Marcos Lee. Pero sa San Miguel, hindi ito pwede dahil nga nandiyan si Junmar Fajardo at doon yung mga laro ng San Miguel Beer. Samantala naman, ang balita natin sa Barangay Ginebra ay medyo kabado raw sila dito sa magiging resulta ng MRI kay Jason David. Kasi yung injury ni David, non-contact yan. Ibig sabihin, walang bumangga sa kanya. Mag-isa lamang ito na bumagsak talaga. So, yan ngayon yung pinoproblema nitong Barangay Ginebra. Kung sakali na wag naman sana, pero kung maging injury talaga dito kay David hindi siya makapaglaro ng ibang games, magkaka-issue ang Ginebra ngayon at mababawasan na naman, magkukulang na naman yung kanilang rotation. At yan ang nagiging problema ngayon dito sa Gene Kings dahil yung rotation nila na apektuhan na nitong napakaraming mga injuries na dumadali sa kanilang lineup. Kaya nga itong Barangay Ginebra sigurado nagagawa at gagawa yan ng paraan para masiguro na yung kanilang roster naman ay hindi masyadong maapektuhan kung sakasakali nga na itong si Jason David hindi makapaglaro. Pero ang hope talaga ni Coach Tim Con ito si David ay makapaglaro yan doon sa mga susunod na games ng Ginebra, lalo na medyo mabigat yung kalaban nila NLEX na galing naman sa talo kontra sa TNT Tropang 5G. Kaya abangan natin kung itong si Jason David makapaglalaro nga. Siguro baka itong si Coach Tincon kung sakaling hindi makapaglaro si Jason David ng ilang games, baka humanap yan ng ibang player sa free agency o sa trade para maidagdag dito sa kanilang roster dahil kinakailangan talaga nila ng additional na mga tutulong dito sa kanilang lineup para naman masiguro na sila ay magiging mas ready dito sa mga matitinding laban na mangyayari sa PBA Commissioner's Cup. Lalo na at medyo dikit ngayon lahat ng teams, no? Dahil itong Terra Firma ay medyo mahusay maglaro ngayon, 3-0 na. At yung Blackwater kapapanalo lang kontra sa Magnolia Hotshots. Kaya sa ngayon itong si Coach Tim Cone obviously nagmamasi dyan doon sa nangyayari sa PBA at gusto niya siguraduhin na magagawa nila ang lahat para maging mas ready ang Ginebra. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Monde Guzman, Katsakino Dokusin, Malyari Mascarinas, Michael D., Anthony Alon, si Dexter Domer, si Enju, Jonel Alagon, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang at lahat ng mga regular viewer.